Okay, so next na activity po natin is perform logo tracing. Share ko lang yung screen. Yan. Ito naman ba? Okay, so yan. So dito po sa ating Google Classroom. So dito na po tayo. Next, tapos na natin yung part. So yun yung video. Then next natin na topic is perform logo tracing. So open po muna natin siya. Okay, so dito po is magiging visual graphic artist na po kayo. So meron po tayong client na ang gusto po nila is parang i-recreate lang yung mga old logos nila, yung mga pixelated logo nila. Okay, so dito sa client 1 natin, so mayroon po siyang request. I only have a scan copy of business card deck. Could you please recreate the logos vector? And please also create a version that isn't pastel but rather more futuristic corporate color. So as you can see, yung logo niya is scan copy lang. So ibig sabihin, pixelated po siya. So hindi niya na po yan pwedeng magamit kapag magpuprint po siya ng mga business card or pwedeng gamitin sa poster. So mangyayari po, i-recreate po natin siya. So kaya po ang topic nitong yung title ng activity nyo is perform logo tracing. Gagamit po tayo ng Adobe Illustrator para i-create yung logo na to. And then meron siyang another request na create down na version that isn't pastel. So isn't pastel but rather than futuristic corporate in color. So meron tayong gagawin na original and then meron tayong isang version na iba naman yung kulay, more futuristic daw. Okay? Next naman dito is yung client request niya is this is our logo from a brochure. Could you please recreate it and we will need a vector so we can resize as needed. Please make sure the font is as close as the original as possible. So ito naman is wala po tayong babaguhin, yung kulay. Ang kailangan lang is makapag-create tayo ng vector na malinaw para magamit niya. Okay? So yan, dito naman sa logo number 2 is wala tayong babaguhin. Ite-tracing lang natin siya. And then yung font dapat daw is almost the same. Okay? And then next naman sa number 3 natin, we like this old logo of ours but we are moving to a more corporate image. Could you please copy this logo as a vector? Logo type included but add a necktie to a person. Okay, so again, dito is mag-create lang tayo ng, i-recreate lang natin yung logo na to. Tapos, meron siyang another request na lalagyan daw natin ng necktie yung tao. Okay, so corporate image daw. Okay, so dito, pakita ko lang sa inyo kung paano gagawin itong client. Yung mga logo na to kung paano siya i-trace. Pero syempre, hindi ko tatapusin. Kayo na bahalang tumapos. Okay, so kayo na ang gagawa. So, papakita ko lang sa inyo paano mag-start kung ano ba yung mga tools na gagamitin nyo sa AI. Okay, so once na na-download nyo na yan, mag-open kayo ng AI tapos close ko muna to. Okay, so pwede kayong mag-new tapos A4 size na lang na CMYK kasi nga RGB na lang muna natin, pwede naman. Okay, so naka-landscape siya. Kailangan gawin natin portrait. Punta tayo ng artboard tapos para naka-portrait yung ating artboard. So gagawa tayo dito ng tatlong artboard kasi tatlo yung logo na i-recreate natin. So, paano ulit yung ganyan lang. Then, yan. Okay. So, meron na po tayo dyan tatlong artboard. Now, yung pag na-download na natin sa Classroom yung instruction, yung mga client request, pwede natin siyang i-drag and drop na lang dito kay AI. So, ayan, downloaded ko naman siya. Ito na yon. Tapos yan, hulog nyo na lang dyan. Okay, so first logo natin is gagawin natin to. Umpisa. Okay, so pwede nyo siyang i-resize para mas malaki. Hindi, pwede na palang ganyan niya. Kasi after natin ma-recreate yung logo, pwede na natin siyang i-resize. So ito, again, para hindi siya ma-move, pwede natin i-lock yung layer na yan. So ito po yan, lagyan lang natin ng lock icon dito. So para hindi natin siya ma-move. Okay? So now, iti-trace natin tong logo na to. Gagamit tayo ng pen tool. Okay, so try natin. Okay, sige, ganun muna. Straight line lang naman siya. Tapos, sagad natin hanggang dito. Yan, saka natin i-close yung path.
Tapos next is, meron ba ba? Meron. Ibaba lang muna natin yung opacity niya para at least makikita natin yung nasa likod. Yan, pwede na muna yan. Saka na natin mag-iba ng kulay. Next natin is ito naman. Pantay. Tingko lang ha. Okay, tapos make sure na makuklose nyo yung pot ha. Tapos opacity again tayo. Bahan lang muna natin. Tapos another one. Mamaya na tayo mag-change ng color ha. Kung muna kasi kikita sila. Ano yun? Andyan. May ID form na? Buhat, punta muna kayo sa cashier, bibigyan kayo ng ganito. Tapos after nun, sa cellphone lang, sundin nyo lang yung instruction na nagpunta. Okay, tatapusin ko. Okay, sige, try na natin. Baka kasi matapos ko pala. So yan, pagka ganyan, kukunin lang natin yung kulay niya. So meron na tayong shape dito. Ito kasi lalagyan, sige, mamaya, i-explain ko isa-isa. So ito muna tayo sa shape na to, kinuha natin. Kung mapapansin nyo, sinama ko yung nasa gitna. Okay? So medyo malabo siya, hindi ko na makita yung line kung diretso pa ba siya o hindi. Para lang magawa ko, ganito na lang ginawa ko, sinama ko yung sa gitna. And then mamaya yung circle, papakita ko rin sa inyo kung paano nyo siya gagawin. So for now, ito muna, kuhain natin yung kulay. So, dito tayo, outline, kailangan wala siyang outline. Tapos, yung fill color niya is dapat kunin natin eyedropper tool. Ayan. Yan. Tapos, ito natin yung opacity niya. Selection tool, ayan, dito na tayo. Next, ito naman, kunin natin yung kulay na to na medyo malabo. Lagyan na natin yung opacity, 100% na natin. Tapos, tanggalin natin yung outline. Then yung kulay niya, may dropper tool tayo. Ito naman. 100 basic na siya. So, ito yung kulay niya. No. Next, dito naman tayo. Tanggalin natin ulit yung outline ng black. Then yung kulay. Dropper tool tayo. Dito tayo. Kunin natin yung kulay niya. Tapos, yung opacity, 100 din natin. Yun. So, ito na siya. Okay lang yan kahit hindi masyadong kuha kasi para madiretso ko lang. Example ko lang naman yan. Para na kayo mahirapan mamaya. Okay, dito naman. Tapos, yung dropper, kukunin natin yung dilaw na kulay niya. So, yan. Now, hindi ko siya tatapusin gaya ng sabi ko kanina. Paano natin kukunin yung bilog? Dapat pala hindi ko muna kinuha yung opacity. Select ko muna siguro lahat. Tapos, babaan ko ng opacity para makuha ko yung bilog. Para makita ko yung nasa likod na layer. Magkikreate ako ngayon sana tama ako. Ngayon ko lang gagawin. Clips tool, create tayo dito ng bilog sa gitna. Ayan, ang circle. Huwag na lang natin ng konti. And then, ano nga ba yun? Babaan ko lang din ang opacity. Kukunin natin. Meron nga pala siyang guhit na gano'n. Wow, wala.
Ganyan. Okay, para mawala yung para makuha natin yung perfect na circle shape nito kasi mahirapan kayo pag pen tool lang ginamit nyo kanina. Nagagamit po tayo ng shape builder tool. Ayan. Alam ko na-discuss na to doon sa mga previous video. Ah, i-combine lang natin yung ganyan. Ah. Tapos i-recreate nyo na lang yung parang pan niya sa loob mamaya. Okay? So ngayon dinawan natin ng opacity para mas makita natin ng maayos. Ganyan. Tapos ito, syempre ang kulay niya is white. Uy, bawi. I-select nyo muna lahat. Ito lang i-select natin. White. Diba? Ayan. Para makita nyo yung difference, ayan po siya. Okay, tapos mamaya re-recreate nyo na lang yung nasa loob. So ganun din po, pwede kayong gumamit ng pen tool. So almost lahat naman, lalo na pag tracing, ganun yung gagamitin nyo, pen tool. Okay? Now, pag natapos yung na-create, kagaya ng sabi ko kanina, hindi ko tatapusin, kayo na bahala mag-isip. Pagka natapos yung na-create, kakapin nyo lang yan, tapos mamaya papalitan nyo na lang ng kulay. Kasi dalawa ang pinire-request ng client nyo. Okay, so ayan, paano magka-copy-paste? Select nyo lang lahat. Tapos yan, Hold Alt para ma-duplicate nyo. Tapos, mag-change na lang kayo ng more futuristic color. So ano ba yung mga naisip nyo pag futuristic? Ayan, pwede, ganyan. Tapos basta yung magkakapareho lang. Depende na sa inyo kung anong mga kulay na gusto nyo gawin. Okay, next naman po tayo dito is yung sprout natin, na logo. Sprout na logo natin. Again, para hindi mag-lock, para hindi natin magalaw to yung mga selection, lock muna natin yung ating image. So yan, hindi na natin siya bububog. So dito naman tayo sa second logo. So ito naman ay wala sa this is logo from a brochure. Di ko nababasahin ulit, nabasa ko na kanina. I-recreate po natin siya. So pinakamadali is mag-create tayo ng square. Triangle pala, sorry. Yan. Tapos ang kulay syempre is black. Para makuha natin yung kulay, i-dropper tool. Yan. Ayan, pansin nyo, di ba, hindi na siya pixelated. So, ayan na po yung ating square. So, set aside muna natin siya. Ngayon, gawin natin to is madali lang naman. Hanap tayo ng pinakamalapit na font size. Gagamit tayo ng text. Ano na yung text? Yun. So, type lang muna tayo ng website dito, www.sprout, parang pareho siya. Ayan lang natin siguro ng size. Sabihin natin 16 siguro. Open siguro, pwede na. Ayan, open. Yan. Set aside natin, at least meron na tayo. Ngayon, ito naman yung problema natin. So, ang font style niya is parang pareho lang nitong napakalapit is yung Myriad Pro. Pwede na siguro, no? Sige, Myriad Pro na lang gamitin natin. Pero bago yan, ito kasi is hindi natin makikita sa kahit anong font style. Itong letter P na to. Okay, so ang gagawin natin, ititrace natin siya using pen tool. Okay? So, unahin natin dito. Bebel lang tayo. Okay, para makita natin yung nasa likod, babaan po natin yung opacity ng ginagawa natin. Hindi po natin siya makikita. Tapos, wala lang, continue muna natin.
Pangit. Teka lang. Ulitin ko. Mali. So yan. Kaya kung hindi lumalabas yung opacity kanina is naka-select pa rin yung layer ng text. So yan, mag-deselect muna kayo ng layer dyan. Okay. Dito tayo. Tapos, try lang natin yung mag-circle siya ng maayos. Pangit. Ito natin dito. Okay yata. Yan. Tapos, hindi na naman lumabas. Naka-type na pala ako. Wala na. Ito ko ginawa yun. Tira lang, kalimutan ko. Yun. So, hindi kasi lumalabas dito sa control panel yung opacity. Pwede natin makita siya dito sa properties para at least makikita pa rin natin yung nasa likod. Kulang ulit para mawala yung control handle kasi babaw. So, ano tayo dito? Another pen. Light. Okay, kung hindi maganda yan, bahala na kayo. Kayo naman gagawa ng sarili ni ma'am. Tapos yung names. Another one. Kaya ba? Kaya ba? Kaya lang. Pangit. Control C natin. Tapos close na natin. Sorry. Close na natin yung path. Yan, meron na tayong letter P. Okay, so kung mapapansin nyo, hindi siya isang kulay lang. Meron pa siyang parang darker color na green dito. So kukunin din natin yan. Set aside muna tayo. Pen tool ulit. Kuha tayo na to. Hindi kaya ng isang bend lang. Again, hindi natin makita. So, babaan ulit natin ang opacity dito sa properties tab. Yan, kita na natin. Yan. So yan, na-close na natin yung path. Kukunin naman natin ngayon yung kulay niya. Okay? So ano bang kulay niya ito? Then, eyedropper tool. Tapos kunin natin to. And then syempre yung opacity. Alakasan na natin. Tapos ito naman, kukunin natin yung kulay nito. Medyo ito. So, hindi pala nakaselect. Select muna natin. Yan. Oh, yan na siya. So meron na tayong letter P. Bilang pantay. Mamaya kayo na magpantay. Pantay ang gawa ko. Tignan natin kung pwede natin ito. Medyo hindi siya pantay, pero example lang naman to, at least may idea kayo kung paano nyo po siya gagawin. So yan, meron na tayong P. Ito is kulay puti dapat. Palitan lang natin ng kulay. So medyo banda daw siya dito, tapos yung P. Ayan.
So, next, ang gagawin nyo, syempre, magta-type na lang kayo dyan, tapos isasalang nyo na lang yung fee. Again, di ko natatapusin, kayo na pong bahala. Okay? Next natin na logo is yung pangatlo. Ito tayo ng layers para ma-unlock natin siya. Dito naman tayo, storm natin na logo. So, dito ang gagawin natin, recreate lang po ulit, tapos lagyan lang natin siya ng necktie. Okay, so bahala na kayo maglagay ng necktie. Hindi ko na siguro kailangan gawa ng example ko. Sige, gawan ko na lang din para mabilis. So yan, meron po tayong circle dyan. Kailangan natin ng ellipse tool. Tapos, create lang tayo ng below. Yan, pwede na siguro yan. Babaan natin ang opacity para makita natin sa loob. Yan. Tapos, ang gagawin natin, set aside mo muna yan. Kunin natin yung bilog ulit dito. Ulo niyang bilog. Bilog lang naman siya. Pwede na yan. Set aside. Tapos, iti-trace natin tong pen tool again. Kayo nang bahala kung paano nyo siya lalagyan ng necktie, ha? Basically, hindi ko na makita. Properties. Okay. Okay, so kaya ako siya sinasobrahan. Mamaya makikita nyo kung bakit. Tapos, pwede ko na siguro i-close. Ayan. So, ayan, meron na po tayo nung katawan ng tao. Yung necktie, dito nyo ilalagay. Bahala na kayo mag-isip mamaya. So, punta lang muna tayo dito. Yung kulay, ibayin natin. Dito daw dapat. Tapos, siguro yung 100% na natin yung opacity niya. Kulay ganun din. Ito natin ito. Okay ba na ng kulay? So kaya ako dito siya nilagay sa labas ng artboard kasi puti yung background niya. Ito yung kulay ng ulo. Pareho lang natin. Yan, tapos lagyan nyo ng necktie. So kung mapapansin nyo, may mga sobra siya. Ngayon, gagamit ulit tayo ng shape builder tool para mawala yung mga excess na shape natin. Yan, tayo. Shape builder tool. Yan. So minus, buray natin to. Ito din. Yan, meron ba dito? Yan, medyo meron konti. Tapos dito rin. Yan. Diba? Wala na excess. So ngayon, medyo buka nyo na yung logo na yan. Diba? Okay. So ayan, tapos mag-create na lang kayo ng square tapos lagay nyo na yung storm. Huwag nyo kakalimutan yung necktie. Okay? So once na matapos nyo na yan, okay, isa-save nyo na yan as, ano ba, JPEG na lang siguro, no? So for example, natapos nyo na yan, tatlong image to, ha?
So ito yung artboard na yan. I-save nyo na lang. I-save nyo na lang siguro itong file mismo, AI. So save na kayo dyan para makita ko rin kung paano nyo ginawa. Okay? So syempre save as, tapos lagyan nyo yung last name, tapos last name nyo. And then lagyan dash perform logo tracing. Yung anong title. Yan. Tapos, i-upload nyo po yan doon sa tayo mag-create ng PDF. Sige, try natin. Pag na-save nyo na yan as AI, naku, nagawin ko. So, pag na-save nyo na po yan as AI, upload nyo na po yan doon sa inyong Google Drive folder, okay? So, yun. So, that's it. Para magawa nyo yung logo na yon. So, yan. Hintayin ko na lang yung mga activity na magagawin. Okay? Bye.